at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugali at asal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono. Naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos
ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon Tugunan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Tugon. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Tugon. Hindi mo na nais ang mga paghandog. Sa haing sinunog, di ka na nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Tugon. Sumayin niyo ang Panginoon. at sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahalap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Honas. Kung papaano naging isang palatandaan si Honas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas. Ngunit higit na di hamak kay Honas ang naririto." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po magandang gabi sa inyong lahat. Kanina po tinawagan ako ni Father Pete at nakiusap na ako po muna yung magmisa ngayong gabi. At nung sabihin po niya na yung misa ay alas 6 ng gabi, sabi ko hindi ako pwede dahil meron po akong misa ng alas 6 dun sa isang baryo sa Barit. O sabi niya, sige kakausapin ko yung mga nasa kapatid sa Divine Mercy kung pwedeng gawing alas 7:30, sabi niya. O sige po, sabi ko, pagkatapos ng misa ko sa Barit, diretso na kami dito. Medyo mahirap po yung daan ngayon dun sa may Dalayap dahil ginagawa. Kaya medyo mahirap po nga pagbabiyahe. So, ako po ay nagagalak at naimbitahan ulit ako na magmisa dito sa ating chapel. Maraming salamat po. Sa araw-araw po, kung
imumulat natin ang ating mga mata, maraming mga tanda ang ating makikita. At kung ang mga tandang ito ang ating susundan, sigurado na tayo ay malilihis sa anumang kapahamakan. Ang mga tanda na ibinibigay sa atin ay mayroong mahalagang papel na ginagampanan upang tayo ay akayin sa kaligtasan. Tayo ay ilihis sa anumang kapahamakan o disgrasya. Katulad na lamang po halimbawa ng mga tanda ng batas sa trapiko. Alam po natin na kung igagalang ang mga tanda o mga batas sa trapiko, may iwasan ang anumang sakuna sa daan. Katulad halimbawa kapag nakita yung ilaw na kulay green, ibig sabihin go, pwedeng magpatakbo. Kung pula, ibig sabihin ay huminto ka na. O kaya naman kung yung dilaw, ibig sabihin ay maging hinay-hinay sa pagpapatakbo. At kung igagalang ang mga ito ng bawat mga driver, maiiwasan ang anumang disgrasya o kapahamakan. Kaya nga kung titingnan natin yung mga nagiging dahilan sa mga disgrasya sa daan, ito ay ang kawalan ng paggalang sa mga batas trapiko. Kailangan ng huminto, bigla pang humaharurot, kaya kadalasan ay nagkakaroon ng banggaan. Minsan po nakakakwentuhan ko naman itong kaibigan ko na nagtatrabaho sa Maynila at sabi niya minsan na umulan na napakalakas nung paglalabas niya sa kanilang trabaho, yung daan ay bahana. Ngunit dahil paggabi na, gusto niya na makauwi ng maaga para hindi siya mahirapan masyado sa pag-uwi. Kaya sinuong niya kahit na yung bumabaha na yung daan. At sa kanyang paglalakad, hindi niya napansin yung isang tanda, isang babala na nagsasabi na mag-ingat dahil mayroong nakabukas, mayroong hindi natakpan na manhole. Ngunit hindi niya napansin yun dahil nakapayong siya, nagmamadali sa paglalakad sa baha, bigla lumusot yung paa niya doon sa manhole. Ngunit sabi niya, mabuti na lamang yung isang paa ko lamang yung lumusot. Nadapa lang ako at nabasa yung buong katawan. Ang kinababahala niya kung dalawang paa yung lumusot, ibig sabihin lulubog siya doon sa imbornal at baka malunod na at mamatay na. At yun ay dahil hindi niya nabigyan ng pansin, hindi niya nakita yung babala, yung tanda na maaari sanang magligtas sa kanya sa kapahamakan. Kaya nga kung bibigyan natin ng pansin ang mga tanda na ito, ang kanilang papel ay iligtas tayo sa anumang kapahamakan. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang Panginoong Hesus. Sabi niya sa mga ang mga Hudyo, ang langit ito ay masama dahil sila ay naghahanap ng tanda mula sa langit. Anong klaseng tanda yung hinahanap nila? Mga tanda, mga kamangha-manghang tanda na para bang magsasabi sa kanila na si Jesus nga ang isinugo ng Diyos Ama upang sila ay akayin sa kaligtasan. Subalit ang mga Hudyo ay napakatigas ng ulo at saradong kanilang puso at kalooban sa lahat ng mga milagro na ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi pa nila kinilala ito bilang tanda na siya nga ang Kristo. Kaya sabi ng Panginoon, walang tanda na maibibigay sa kanila maliban sa tanda ni Jonas. Alam po natin kung sino si Jonas sa ating unang pagbasa. Siya ay isang propeta na isinugo ng Diyos sa mga taga-Ninive upang ipangaral sa kanila na pagsisihan nila talikuran ang kanilang mga kasalanan. Kung hindi sila magsisisi, sila ay parurusahan. Ngunit sabi sa ating unang pagbasa, sila ay nakinig sa mensahe nitong si Jonas at maging ang kanilang hari ay nagpalabas ng kautusan ng lahat ng mga nasasakupan niya sa Ninive. Kailangang mag-ayuno, kailangang magsakripisyo at manalangin bilang tanda
ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Baka sakali, sabi nila, na magbago ang isip ng Diyos at hindi na tayo parusahan. At alam po natin, ang Panginoon ay mapagpatawad at maawain. Amen po ba? Kaya nga, nung makita ng Diyos ang pagsisisi ng mga taga Ninive, hindi niya sila pinarusahan. Sapagkat alam niya na sila ay nagbabalik loob sa Panginoon. Yun ang tanda ni Jonas. Siya ay tanda na ipinadala ng Diyos sa mga taga Ninive upang bigyan sila ng babala. Kung mananatiling matigas ang kalooban nila, matigas ang ulo nila, at ayaw magsisi sa mga kasalanan, sila ay parurusahan. Ang tanda ni Jonas ay siya ring tanda na ibinibigay ng Panginoon sa mga Hudyo at maging sa atin. Kung natatandaan po ninyo yung ebanghelyo noong nakaraang linggo, di po ba ang Panginoong Jesus ay tinukso ng masamang espiritu sa disyerto sa loob ng 40 araw. Ngunit ang Panginoon ay nagtagumpay laban sa tukso na natalo niya ang masamang espiritu. At matapos na magwagi ang Panginoon laban sa masamang espiritu, sinasabi sa ebanghelyo, siya ay lumabas, nangaral, ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at ang kanyang paanyaya ay katulad ng paanyaya ni Jonas. Pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Manampalataya kayo sa mabuting balitang ito. Ang paanyaya ni Jonas na pagsisisi ng kasalanan ay siya ring paanyaya ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus sa ebanghelyo, kung ano yung tanda na ibinigay ni Jonas, siya ring tanda na ibibigay ko sa mga tao. Ano ang tanda na yun? Ang bigyan ng babala na kung tayo hindi magsisisi sa ating mga kasalanan, tayo ay parurusahan ng Diyos. Subalit tayo binibigyan niya ng babala sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo ay maparusahan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, kanyang ibinigay sa atin ang mensahe ng Panginoong Yesus na pagsisihan at talikuran ang ating mga kasalanan. Kung si Jonas ay pinaniwalaan ng mga taga Ninive, higit na dapat nating paniwalaan ang Panginoong Yesus. Sabi sa ebanghelyo, higit pa kay Jonas ang naririto. Sino ba ang naririto na tinutukoy sa ebanghelyo? Walang iba kundi ang Panginoong Yesus, ang bugtong na anak ng Diyos. Kung naniwala yung mga taga Ninive kay Jonas, dapat na paniwalaan natin ang Panginoon. Buksan natin ang ating kalooban, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Kilalanin natin ang tanda na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng paanyaya ng Panginoong Yesus upang tayo ay maligtas sa kapahamakan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa simula ng paghanda natin para sa maringal na pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ni Jesus, idalangin natin sa Panginoon na iadya tayo sa lahat na masama. Ang atin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Ulitin po natin. Upang sa pagkakaisa at kabanalan ng Santa Iglesia, mamulat ang lahat ng tao sa kaligtasang kalooban ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang itigil na ng mga pamahalaan sa buong mundo ang paggamit ng karahasan upang matamo at manatili sa kapangyarihan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang mga kababayan nating nasa ibang bansa ay maging mga saksi sa karangalan ng pagiging alagad ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang tayong natitipon ngayon ay maging tapat sa panawagan ni Kristo na magbagong buhay at maging matatag sa harap ng mga tukso, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami.
Amang makapangyarihan, ikaw ang nagudyok sa amin na manalangin sa ngalan ng buong Santa Iglesia at ng buong mundo. Ipagkaloob mo ang mga hinihiling namin ayon sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pag-aaring sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipin at palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang huli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagkamali. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino at Pablo na aming Obispo, ng Tanang Kaparian at lahat ng iyong mga anak na nakaipon sa iyong harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo po ngayon ay tumawag sa Diyos Ama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat. Narito ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa banal na piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako.
Magsitayan po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong pagdiriwang ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Magandang Diyos. gabi po. Ingat po kayo sa pag